maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Nananawagan ang inyong Office of Civil Defense sa pangunguna ni Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa publiko na maging alisto laban sa baha at landslide dahil ayon sa State Weather Bureau na Pag-asa, inaasahan ang tinatawag na heavier rains sa Metro Manila maging sa iba't ibang lugar sa Luzon hanggang sa Linggo dahil sa epekto ng ngayoy bagyong Bising at Habagat. Kaninang alas 2 ng hapon na sinabi ng Pag-asa na nakalabas na ng tinatawag na monitoring domain ang bagyo pero babantayan pa rin ito kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility dahil hahatak ito ng habagat. Matatandaan na nagsuspinde ng klase ang maraming lokal na pamahalaan sa Metro Manila at karatig lalawigan dahil sa malakas na buhos ng ulan nitong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte sa Sabado. Sa Linggo naman, madodoble ito sa 100 hanggang 200 millimeters na ulan sa Batanes at 50 to 100 millimeters na ulan sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Inaasahan din ang pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite at Batangas. Ayon kay OCD-OIC Assistant Secretary Alejandro, mahalaga ang pagprotekta sa buhay kaya dapat gawin itong prioridad. Dapat din na pag-usapan ng mga miyembro ng pamilya ang mga gagawin tuwing may bagyo at ganitong mga sakuna para ligtas ang lahat. Dahil sa bagong Pilipinas, ang bawat Pilipino ay dapat laging ligtas at handa anuman ang sakuna. Kasunod ng mga kaliwat ka ng class suspensions nitong Huwebes dahil sa malakas na buhos ng ulan, itinutulak ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla na mabigyan siya ng kapangyarihan na magdeklara ng suspensyon ng klase tuwing may bagyo o sama ng panahon. Kwento ni Remulla, may karanasan naman siya sa pagdedeklara ng class suspension noong siya ay nagsilbing gobernador sa Cavite. Ayon kay Remulla, mainam na magkaroon ng centralized authority ang ahensya para sa tama at napapanahong koordinasyon sa mga LGU. Sa harap ito ng mga reklamo na nakapasok na ang mga estudyante bago magkansela ng klase. Sa ngayon, pag-aaralan muna ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ito naman po ay makakabuti, sa mas nakakarami, pag-aaralan po ito at magbibigay ng maaaring tugon ng Pangulo patungkol dyan. Sa ngayon kasi, ang mga lokal na pamahalaan ang may kapangyarihan na magsuspinde ng klase. Kung maaari pong makapagbigay agad ang mga heads ng LGUs ng mabilisang order o kanilang panukala kung dapat isuspinde ang klase, dapat po talaga na mas mabilis para hindi pa po nakakalabas ng mga bata at mga magulang, hindi na po naiipit kung nagkaroon man ng baha o traffic. Ang inyong Office of Civil Defense, pinapaalala naman sa mga magulang na sila ang mas nakakaalam ng kanilang lugar at magdesisyon na mismo kung papapasukin ng kanilang mga anak tuwing may bagyo o malakas na ulan. Ito ay para sa kaligtasan na rin ng kanilang mga anak. Halos minu-minuto ay nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan na maaaring tamaan ng low pressure area na sa pinakahuling ulat kagabi ay nasa parteng Batanes na. Kabilang sa mga binabantayang lugar ay ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region at Metro Manila. Nariyan din ang ulang dala ng habagat na pinaiigting pa ng pagkilos ng LPA. Kaya naman, itinaas na ng DSWD ang Blue Alert sa lahat ng kanilang regional offices. Idinedeklara ang Blue Alert kapag may sama ng panahon
na magdadala ng 15 to 30 millimeters ng ulan sa loob ng 1 hanggang 3 oras at may banta ng baha. Naka-preposition na ang family food packs sa iba't ibang regional offices ng kagawaran at sa mga warehouse nito sa buong bansa. Nakahanda na rin ang ready-to-eat food sa mga pangunahing pantalan sakaling magkaroon ng mga stranded na pasahero. Kasado na rin ang mga mobile command service ng DSWD at may nakaantabay na rin na water supply. Nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa evacuation centers nito sa buong bansa. Bukod naman sa food packs at ready-to-eat food, magbibigay din ng pabaon pack ang DSWD sa mga posibleng masalanta ng baha at landslide para naman kahit paano ay may makain sila kung uuwi man silang wasak ang mga bahay. Samantala, dahil pa rin sa banta ng LPA, nagtaas din ng Blue Alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sentro ngayon ng Office of Civil Defense ang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, mas pinalalakas ngayon ang pagpaparami ng non-food items upang may mahugot sa oras ng pangangailangan. Ang focus namin ay pag-build up ng mga non-food items, no? Yung mga tent, yung mga kailangan sa evacuation center. So doon po kami nagko-concentrate at binibigay na natin yan ahead, no? Strategically located or deposited sa aming mga warehouses para kung may pangangailangan na po, madali pong ma-withdraw at maibigay kaagad sa mga nangangailangan. Hindi lamang nakaantabay ang OCD sa anumang darating na kalamidad, tinutulungan nitong maihanda ang mga lokal na pamahalaan at pamayanan para mas maging proactive nang sa gayon ay malimitahan ang pinsala at pagkawala ng maraming buhay. Pre-disaster risk assessment, every time na may nakikita tayong parating na bagyo, at based on that assessment ay nag-deploy na tayo in advance, no, to support our local government unit. So yun po ang SOP na ginagawa natin at pinapractice natin at tuloy-tuloy po natin gawin yan. Yan na rin sa utos ng ating Pangulo, no, ni President Marcos, kasama yung utos ni Secretary Teodoro, na talagang dapat proactive tayo at always be there to help yung ating mga local government unit. Kasama rin ang OCD sa pagtiyak na maayos na maipatutupad ang Ligtas Pinoy Act. Isa rito ang pagtitiyak na may permanente at ligtas na evacuation centers ang bansa. Part ng ating mandato is to manage yung prevention and mitigation at marami pong infrastructure program or projects na mahulog po dyan sa kategory na yan. May mga dike, mga drainage system na maayos, mga collapse structure na mga infrastructure. So meron din po. Lalo na ngayon na naipasa po yung ating Ligtas Pinoy Act, no? Ito yung bagong batas na nagmamandate ng construction ng mga evacuation centers, permanent evacuation centers sa mga priority area. So doon po sa bagong batas na pinirmahan po ni Pangulong Marcos nung December lang, no? Ginagawa na po ang IRR nito. Malaki po ang role ng OCD doon kasi kami po ang magtitimon, kumbaga, at magsabi sa DPWH kung saan po itatayo yung ating mga permanent evacuation centers. Ito po ay mga malalaking infrastructure na ang gusto natin na in the future, wala na po sanang eskwelahan na gagamitin tuwing may evacuation. Plano ng OCD na paramihin pa ang kanilang mga tauhan para mas mabigyan ng dekalidad na serbisyo ang buong bansa. Kasi we're eyeing close to 1,700 plus in the future, no? Alam naman natin hindi yan maibigay ng one time, but we are undergoing transformation. We are requesting expansion. At sana nga mapagbigyan tayo para mas mapabuti pa po ang pagbibigay namin ng aming serbisyo sa ating bansa. Para pagtibayin ang disaster preparedness, pinaiigting ng Office of Civil Defense ang koordinasyon at kahandaan sa mga rehiyon sa bansa.
Nagsagawa ng courtesy visit sina Director Raul Fernandez ng Office of Civil Defense Region 6 at Ms. Maria Cristina Mayor kay Police Brigadier General Josefino Ligan, Regional Director ng Philippine National Police Regional Office 6. Layon nitong mapagtibay ang interagency coordination at disaster preparedness sa Western Visayas. Sa Calabarzon naman, isinagawa ng OCD ang desk evaluation para sa ika-25 Gawad Kalasag Special Awards para sa taong 2025. Ang Gawad Kalasag o Kalamidad at Sakuna Labanan Sariling Galing ang Kaligtasan ay parangal sa kahusayan sa disaster risk reduction at humanitarian assistance. Itinatanghal dito ang mga natatanging ambag ng civil society groups, volunteers, pribadong sektor, mga paaralan, ospital at mga individual sa larangan ng kaligtasan at serbisyong bayan. Sa ngayon, nasa 26 na entries na ang kasali sa special awards at sasailalim ang mga makakakuha ng 80% o mas mataas pa sa field validation. Binigyang diin din ni Acting Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Chairperson at OCD Calabarzon Officer in Charge, Rayan Derek Marquez, ang kahalagahan ng whole-of-society approach sa pagpapatibay ng katatagan at kahandaan ng mga komunidad. Samantala, tinanggap naman ng OCD Cordillera ang graduate students ng Baguio Central University bilang bahagi ng kanilang field training na may tema na Governance in Action, Strengthening Public Service through Field Learning and Engagement. Ipinakita sa kanila ang mga gawain ng ahensya at ang operasyon sa Emergency Operations Center na naglalayong magbigay sa kanila ng hands-on na karanasan, lalo na tuwing haharap sa anumang sakuna o kalamidad. Ngayong araw, pinarangalan din ang mga miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent o PIHC to Myanmar sa isang seremonya sa Camp Aguinaldo. Isa-isang sinabitan ng medalya ni Defense Secretary at NDRRMC Chairperson Gilberto Teodoro Jr. ang mga miyembro ng humanitarian contingent. Kabilang sa kanila ang 21 mula sa Armed Forces of the Philippines, 10 mula sa Bureau of Fire Protection, 10 mula sa MMDA, 14 mula sa Department of Environment and Natural Resources, 28 mula sa Department of Health, 3 mula sa Office of Civil Defense at 3 mula sa ASEAN Emergency Response and Assessment Team. Dumalo rin sa seremonya sina OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Rafaelito Alejandro IV, Health Secretary Ted Herbosa, Foreign Affairs Undersecretary Jesus Domingo, DENR Undersecretary Augusto de la Peña at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ayon sa Pag-asa, hanggang 3 bagyo ang inaasahang papasok ngayong buwan ng Hulyo. Kaya't sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na inatasan na niya ang Metropolitan Manila Development Authority na agad na linisin ang mga drainage system o mga imburnal para makatulong sa pagpigil ng pagbaha lalo na sa Metro Manila. Gagamit na ng bagong makinarya para sa dredging at clean-up drive na aabot sa 23 pangunahing estero sa NCR para mabilis na makadaloy ang tubig sa panahon ng tag-ulan. Agad ding pinatutulong ng Department of Labor and Employment kung saan sa pamamagitan ng tupad beneficiaries ay malilinis ang mga basura sa lansangan na siyang bumabara sa mga kanal at nagdudulot ng baha. Makikipag-ugnayan din sila sa mga lokal na pamahalaan. Ayon naman kay Office of Civil Defense Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, aktibo na ang monitoring ng ahensya sa buong bansa at buhay na rin ang mga Emergency Operations Center para handa sa paglikas. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging